my beloved Boss Mike Cervera. Puro palpak. Mula nung naging vice presidente, eto na nga, top 5 nga. 5. Oh, 5. Sara, no? Grabe kasi si Sara eh. Oo, game na. Eto na nga. Oo, si Pulong pa. Si Pulong nawawala. Alam nyo ba yon? Alam ba ni Argo na nawawala na yung idol niyang isa? Hindi makita. Saan kaya napunta? Ha? Oh, Sara, galingan mo ha. Top 5 yan. Top 5. Pasok! Heto ngayon si BP Sara, pinuna ang ating administrasyon. Akala mo kay galing-galing sa kanyang posisyon. Pero Oo nga no. Pakinggan nyo muna ha. Pakinggan nyo muna ito. Ulitin ko ha. Makinig kayo maigi. Kalma, kalmado. Dapat kalmado tayo. Oo, baby kalma daw. Sabi ni Jen Angeles. Kalma. Okay. Okay, tuloy. Hinga lang malalim. Hinga lang malalim. heto ngayon si BP Sara, pinuna ang ating administrasyon. Akala mo kay galing-galing sa kanyang posisyon. Pero sa 2 taon niyang pagiging vice-presidente, kapalpakan, korupsyon at pananraidor sa bayan ang kanyang ginawa. Marami talaga siyang kapalpakan. Pero alam nyo ba kung ano ang top 5 na pinakamalupit na kabulastugan ni Inday Sara? Alam nyo ba? Ang top 5 na kabulastugang pinaggagawa ni Sara sa ating mga Pilipino at bansang ating minamahal na Pilipinas? Hindi nyo alam. So ngayon malalaman nyo na. Hindi para sa mga ano ito sa mga namulat na sa katotohanan tulad ni Takeru Miyamoto Ay, pasok, eto na. Ang top 5, ipinagtanggol ang rapist na pastor. Bilang vice-presidente, dapat pinaiirang niya ang batas. Pero si Inday, mas piniling ipagtanggol si Pastor Apollo Kibuloy na wanted sa kaso rape, child abuse at human trafficking. Ayaw niyang sabihin at inililihim kung nasaan ang rapist na pastor. Top 4, umiwas sa bagyo. Bagong-bago lang ito sa pagpasok ni Typhoon Karina sa Philippine Area of Responsibility noong July 24. Si Sara lumabas ng bansa para manood ng Taylor Swift concert. Habang lubog sa baha ang ating mga kababayan, si Inday nag-enjoy sa kanyang bakasyon sa Germany at nakisayaw pa sa concert ni Taylor Swift. Si Inday manhid sa kalagayan ng ating mga kababayan. Ang top 3, kapalpakan sa DepEd. 2 taong naging DepEd Secretary si Sara. Pero sa panahong iyan, lumagpak ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Ang mga estudyanteng Tinoy, nasa bottom 4 pagdating sa creative thinking. Yan ay ayon sa Program for International Students Assessments o PISA at halos nasa dulo ng Organization or Economic Cooperation and Development. Pagdating sa mathematics at science, mabuti na lang nag-resign siya. Ito ang top 2, 125 million, ubos sa loob lamang ng 11 days. Ang 125 million Confidential and Intelligence Fund ng Office of the Vice President ginastos ni Inday sa loob lamang ng 11 araw. Wow, ang laki niyan! Naglahong parang bula at niya di maipaliwanag ni Inday kung saan napunta. Corruption to the max talaga. At ang top 1, traidor ng Pilipinas. Ang ating mga leader, dapat ipagtanggol ang bansa sa dayuhang nananakop. Pero si Inday, no comment sa pambubuli ng China sa ating bansa. Walang imik sa pananakop ng China sa ating karagatan. Silang dalawa ng kanyang tatay digong. Mahal na mahal ang China. Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, Philippine Province, China. 吉祥双湖国家主席习近平 Yan ang pinakamatindi niyang kasalanan sa ating bansa.
Okay, eto na. Bigyan na natin ng reaksyon. Baka naman mali. Oo, baka naman mali. Oo. Heto ngayon si BP Sara, pinuna ang ating administrasyon. Akala mo kay galing-galing sa kanyang posisyon. Pero sa 2 taon niyang pagiging vice-presidente, kapalpakan, korupsyon at pananraidor sa bayan ang kanyang ginawa. Oo nga. Totoo yun. Biruin mo, kapalpakan. Wala nga lang namang nagawa eh. Diba? Ano ba nagawa ni Sara? Mission eh. Magnilay-nilay tayo, no? Nilay-nilay ba yun? Diba? Mag-isip-isip tayo. Oo, diba? Ano nga ba? Tanungin natin yung mga sarili natin. Tayong mga Marami talaga siyang kapalpakan. Pero alam nyo ba kung ano ang top 5 na pinakamalupit na kabulastugan ni Inday Sara? Ang top 5, ipinagtanggol ang rapist na pastor. Bilang vice-presidente, dapat pinaiirang niya ang batas. Pero si Inday, mas piniling ipagtanggol si Pastor Apollo Kibuloy na wanted sa kaso rape, child abuse at human trafficking. Diba mga kababayan? Top 5. Nakapalpakan ni Sara. Saan ka nakakita na merong mga kababayan tayong sumisigaw ng hustisya bilang isang maglilingkod at isang pangalawa siya pinakamataas na katungkulan sa ating bansa. Si Sara imbis na ipagtanggol ang mga kapwa babae, na inabuso di umano ni Pastor Kibuloy nyo? Diba? Bakit? Tila bang kinakampihan mo? Diba no mga kababayan? Oh. Bakit ganun? Babae ka rin naman. Huwag mong sasabihin sa kanila at sa amin na ikaw ay naging biktima rin ng panggagahasa noong panahong ikaw ay nene. Diba no? Sabi niya yun eh. Biktima rin daw siya ng panggagahasa. Diba? Oh. Ewan ko ba kung bakit ka naging busy ng bansa. Pwede ba ako maging Makata? Pwede, no? Kasi nung araw, magaling talaga ako sa eskwela eh. Magtula, gano'n. Magaling ako! Oo, impromptu! Oo! Walang script! Yes! Gano'n. Dapat mabilis mag-isip! Oh, Sara! Ano na? Pangalawa, ano na? Grabe ka, ano ba kasi yung mga pinagsusuportahan mo? Palmolive boy. Oh, Sara, game. At pinaiirang niya ang batas. Pero si Inday, mas piniling ipagtanggol si Pastor Apollo Kibuloy na wanted sa kaso rape. Rape! Child abuse! Aling Roda! Bakit naman kasi kinakampihan niyo siya? Aling Roda naman, bakit ganon? Ano bang patotoo natin dapat nasabihin at ipakita pa sa inyo? Meron ng kaso sa ibang bansa sa Amerika. Hindi naman mga barangay tanod o CBO na basta na lang pinagbintangan siya. Diba? Oh, bakit ganon? Hindi ba kayo naaawa sa kapwa nyo babae? Saan naman ang hustisya kung hindi makakakuha ng karampatang paglilitis at hustisya ang mga biktima? Child abuse at human trafficking. Alak ka, parang kaso ni Mangusin yan. Okay, top 4 tayo. Top 4. Ano yan? Iwas sa bagyo. Bagong
Top 4 muna, top 4. Dito. Okay. Him kung nasaan ang rapist na pastor. Top 4. Umiwas sa bagyo. Bagong-bago lang ito sa pagpasok ni Typhoon Karina sa Philippine Area of Responsibility noong July 24. Si Sarah lumabas ng bansa para manood ng Taylor Swift concert. Habang lubog sa baha ang ating mga kababayan, si Inday nag-enjoy sa kanyang bakasyon sa Germany at nakisayaw pa sa concert ni Taylor Swift. Si Inday manhid sa kalagayan ng ating mga kababayan. Ang Kita nyo? Biruin mo, Inday. Mas pinili mo ang iyong pansarili kaysa ang pinangako mong pagmamahal at serbisyo sa mga kababayan mong mga Pilipino. Iniwan mo kami sa gitna ng unos at mga bagyo na bumabayo sa amin. Hindi lang kay Katibuni ang may bayo, pati kami meron din. Diba? Pinili mo ang isang banyagang si Taylor Swift na galit naman kayo sa kung anong lahi meron siya. Wala na nga, stop na, pati si Inday, wala na rin. Diba mga kababayan? Top 3. Top 3. Kapalpakan sa DepEd. 2 taong naging DepEd Secretary si Sara. Pero sa panahong iyan, lumagpak ang kalidad ng edukasyon sa bansa. Ang mga estudyanteng Pinoy, nasa bottom 4 pagdating sa creative thinking. Yan ay ayon sa Program for International Students Assessments o PISA. Ayan may data. Sara, naglingkod ka ng halos at 2 taon sa ating kagawaran ng edukasyon. Pero parang bakit imbis na tumalino at madagdagan ang kaalaman ng mga batang dapat inyong tinuturuan. Pero parang bakit ganon? Walang natutunan sa iyong panunungkulan. Ano? Walang natutunan yung mga bata sa kanyang panunungkulan? Oo, Marie Coy. Diba, Mami? At halos nasa dulo ng Organization or Economic Cooperation and Development. Pagdating sa mathematics at science, mabuti na lang nag-resign siya. Heto ang top 2, 100. Ayan, top 2. Grabe, no? Sige, pasok. Top 2 na. 25 million ubos sa loob lamang ng 11 days. Ang 125 million Confidential and Intelligence Fund ng Office of the Vice President ginastos ni Inday sa loob lamang ng 11 araw. Wow, ang laki niyan. Naglahong parang bula at niya di maipaliwanag ni Inday kung saan napunta. Corruption to the max talaga. At ang top 1. Wow, di ba? Corruption to the max talaga. Sa totoo lang mga kababayan, hanggang ngayon, hindi pa rin na ipapaliwanag ng inyong hinalal na Vice Presidente kung saan napunta ang limpak-limpak na salapi. Diba? Mga kababayan, hindi pa rin mapaliwanag ni Inday. Grabe no, hanggang sa ngayon, mula noon hanggang sa ngayon, wala pa ring malinaw na paliwanag si Inday. Traidor ng Pilipinas. Ang ating mga leader dapat ipagtanggol ang bansa sa dayuhang nananakop. Pero si Inday, no comment sa pambubuli ng China sa ating bansa. Walang imik sa pananakop ng China sa ating karagatan. Silang dalawa ng kanyang tatay Digong. Mahal na mahal ang China. Oo nga! Bakit nga ba ganun sila Aling Roda? Imbis na ang ipagtanggol ay ang ating bansa, tila ba pansin ng madla na ang kanilang posisyon at pagmamahal ay binibigay kay Chekwa. Bakit ganon? Alam niyo mga kababayan, kaya tayo nagbablog ng ating ginagamit ay sariling wika dahil ako po'y naniniwala sa sinabi ng ating pambansang bayani, walang iba kung hindi si Magellan.
Dr. Jose Rizal. Di ba, mga kababayan? Ang hindi marunong magmahal sa sariling wika ay daig pa ang mabahong kipay. Oy! Mabahong isda. Di ba, mga kababayan? Oh, ganon. Dahil itong vlog na to para lang sa mga Pilipino at maunawaan nyo. Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, Philippine Province of China. Oh, di ba? Gusto pa ng idol ni Aling Roda na tayo'y maging bansa na ng China. Di ba? Layo sa Pangulo eh. Ang layo kay Presidente, oh. Tatrabaho kahit na binabas nyo. Gusto ninyo, gawain na lang ninyo kaming province, Fujian, Philippine Province of China. 西翔双湖国家主席习近平 Yan ang Oh, narinig nyo ba? Ano ibig sabihin nun? Alam nyo kung ano ibig sabihin nun? Yung sinabi ni Sarah, siya, si Xi Jinping daw. Ganon. Siya, si Xi Jinping. Oo. Siya. Oo. Kami tapat sa kanya. Sabi niyang ganon. Oo. Oo, di ba? Oo, yun yung sinasabi niya. Tapat daw sila kay Xi Jinping. Dahil ang pangarap daw ni Sarah, ayon sa aking pangunawa. Ha? Hanggang sa dulo, ilalaban nila ang bansang China. Kita nyo yun? Halatang halata naman eh. Sa kanilang mga kilos, sa kanilang mga sinasabi, di ba? Oh, Xi Shang, Wasu, Xi Jinping. Di ba mga kababayan? Hanggang sa dulo yan, ipaglalaban nila, sino? Xi Jinping. Kaya wag na kayong magtaka at wag na kayong si Pisngi, may hawig sila ni Takero. Sa Pisngi, pinsan ko nga eh. Magpinsan kami ni Takero, wag na kayong magtaka. Kami bigay sa iyo, Wish Philippines, ang sabi. Kaya nga, sabi. Ako bigay sa iyo, Wish Philippines, madami langis dyan. Oo, dami. Oy, bilyon-bilyong metric tons ng natural oil dyan. Inyo na yan. Hayaan nyo na, Pilipinas. Basta ako, presidente. Kayo akin, protektado. Sabi. Ako, mga kababayan, ewan ko ba dito sa mga Duterte na to? 700 nandoon pa sila nanonood kay Derek Freddy, kay Attorney Claire, kay Coach Jarrett, kay ang dami! Ituloy! pinakamatindi niyang kasalanan sa ating bansa. Sobra yun, mga kababayan. Sobra yun na sobra yun yung bansa mo na ito na hinalal ka para protektahan mo, para mahalin mo, para ipagtanggol mo, para sa mga kababayan mo, kapwa mo Pilipino. Pero mali. Hindi yun ang nangyayari, mga kababayan. Bagkus. Our beloved Boss Mike Severa.